Mga kapuso, anumang oras maaaring maging mabiktima o mabiktima ang sino man ng mga masasamang loob, lalo na ang kababaihan. Kaya bukod sa pagiging alisto, mahalaga rin na marunong ng self-defense. Narito ang unang balita special report. Ang karahasan sa mga kababaihan hindi na bago sa ating lipunan. Kamakailan lang isang tama ng bala sa ulo ang tumapos sa buhay ng isang babaeng call center agent matapos siyang barilin ng kawatang tumangay sa kanyang bag sa Mandaluyong City. Batay sa investigasyon, posibleng nanlaban umano ang babae kaya ito binaril ng salarin. Nadala pa sa ospital ang biktima at doon siya binawian ng buhay. Ayon sa huling tala ng National Demographic and Health Survey, isa sa 5 babae ang nakakaranas ng physical violence. 30% lamang sa kabuuan ang humihingi ng tulong matapos ang insidente. Nariyan man ang mga programa at pulisiya na ipinapatupad ng gobyerno, marami pa rin kababaihan sa bansa ang nakakaranas ng iba't ibang klase ng karahasan. Kaya naman may ilang lugar na rin nagtuturo ng iba't ibang klaseng self-defense, partikular na sa mga kababaihan. Isa na rito ang tinatawag na Krav Maga. Madali siyang matutunan kasi it's based on natural movements. Actually, combination siya ng lahat, hand and body. Para sa mga sitwasyong may gamit ng kutsilyo ang masamang loob. Okay, so first movement is yung hand and body defense natin against dun sa knife. 2 movements, 1 motion. I crouch and I push yung knife away. As I push, this one is coming. Boom, counter attack. From here, yung back leg ko will be doing yung groin kick. For this arm, this one, cavalier, and pushing and scraping and punching with. Kung baril naman, Sa ganitong sitwasyon, kailangan mong ibigay na lang yung material na bagay kasi baril yung kaharap mo, okay? Pero kung kailangan mong depensahan yung sarili mo, ang una nyong gagawin is tulak yung baril and suntok. Itong baril, itutulak ko patungo sa kanya. Tapos, ibabalik ko ulit dito sa side for a 90-degree turn and pull towards me. From here, check yung gun, tap yung magazine, cock yung gun, and strong command. ayon sa eksperto, kahit isang araw lang ay matututunan ang self-defense technique na ito. At dapat handa rin ang pisikal at emosyonal na kondisyon dahil kahit anong oras pwedeng mangyari ang mga ganitong insidente. The best pa rin and most effective way is yung sarili mo na kaya mong mag-respond sa mga emergency situations.